Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1211 hanggang Kabanata 1220. Kabanata 1211. Hansen at Bauer ay nakita ang Snowball na papalapit sa kanila, ngunit bago pa man sila makapag-react, ang ahas ay nasa tabi na nito. Mayroon itong malaking bibig na may nakakatakot na mga pangil. Ang hininga nito ay sapat na para patayin ang mga walang kamalay-malay na biktima, ayon kay Hansen. At habang nakatingin ito sa kanila, tila handa na itong lunukan silang lahat sa isang kagat. Mabilis ang reaksyon ni Hansen. Kaya, hinawakan niya si Bauer, at tumalon palayo gamit ang malalakas na binti. Katsa! Ang pagtalo ni Hansen at Bauer ay nagdala sa kanila sa isang lugar na puno ng mga itlog. Hindi na kailangang sabihin, marami pa sa mga ito ang nasira. Parang hindi na magagalit pa ang ahas, pero nagalit pa rin ito. Habang nagwawala at sumusugod ang ahas, ginamit ni Hansen ang kanyang mga teknik ng Phoenix para umiwas. At tuwing may pagkakataon, naghagis siya ng isang hiwa o dalawa pabalik dito gamit ang kanyang Phoenix Sword. Matigas ang mga kaliskis nito, at bawat pag-atake ni Hansen ay hindi hihigit sa isang gasgas na nagdulot ng maraming spark. Sa kabutihang palad, hindi ito kasing tigas ng puting bola na nakulong lang si Hansen, at ang espada ay nag-iwan ng mga nakikitang gasgas. Ang mga pag-atake ay lalong nagalit sa ahas. Ngayon, naglalabas ito ng isang kakaibang sinag ng liwanag. Hindi alam ni Hansen kung ano ang sinag ng liwanag na iyon, ngunit hindi niya gustong malaman. Sa halip na subukang harangan ito, iniwasan niya ito. Pagkatapos, pinabilis niya ang oras. Hindi pa rin na-formulate ni Hansen ang isang paraan kung paano niya pagsasamahin ang espasyo at oras, ngunit maaari niyang gamitin ang mga ito ng paisa-isa. Dahil sa mga pangyayari, ang pagpapabilis ng oras ay ang pinakamagandang pagpipilian para sa sitwasyon. Matagumpay na naiwasan ni Hansen ang liwanag, ngunit ang pinakakakaibang bagay ang nangyari. Ang liwanag mismo ay parang buhay, at sumunod ito kay Hansen sa kanyang pag-iwas. At habang papalapit ito sa kanya, ang ahas ay gumapang sa likod ni Hansen para atakihin ang kanyang likod. Habang nakatingin si Hansen sa liwanag na iyon, naisip niya na nakakakita siya ng isang bagay sa loob nito. Mayroong isang figure, ngunit ito ay dala at nakatago ng isang itim na usok na umiikot habang gumagalaw ang liwanag. Habang papalapit ang ahas kay Hansen, ang Snowball ay tumakbo patungo sa labasan ng yungib at tumawa sa dalawang iniwan nito sa isang nakakatakot na kapalaran. Ngunit nang lumingon ang Snowball para umalis, ang buntot ng ahas ay hinampas ito pabalik sa loob ng yungib. Ang katawan ng Snowball ay hindi kasing lakas ng bola. Matapos itong maampas sa isang pader, ang bibig nito ay nagdugo. Alam ni Hansen na papatayin sila ng ahas sa yungib na iyon kung hindi magiging mas maganda ang mga bagay-bagay. At isang kakaibang pag-iisip ang nag-aalala sa likod ng kanyang isip. Kung ang lahat ng mga itlog ay pag-aari ng ahas, bakit ito aatake sa unang lugar? Marami sa mga itlog ang kanilang winasak, ngunit habang nagwawala at sumusugod ang ahas sa kanila, tiyak na marami pa itong winasak. Kahit na ito ay malupit na atakehin ang mga anak nito, marami sa mga ito ang dinurog ni Hansen at hindi nakatanggap ng anumang anunsyo. Naisip ni Hansen na may higit pa sa sitwasyon, at ang mga itlog, kaysa sa nakikita ng mata. Patuloy na hinabol siya ng ahas, ngunit ang liwanag ay nagpalit ng target at pumunta patungo sa Snowball. Ang Snowball ay naging isang puting bola upang protektahan muli ang sarili. Sa loob ng puting bola, ang bilis ng Snowball ay mas mabilis, bilang karagdagan sa malaking halaga ng proteksyon na ipinagkaloob dito. Alam ng ahas na nagtatago ito. Kaya, iniwan nito si Hansen sandali upang makagat ang bola. Ang lason ay sinira ito, na nagresulta sa pagkahulog ng Snowball muli. Nagulat si Hansen nang makita ito. Ang kanyang lakas ng 16 na barya ay hindi kasing lakas ng kagat ng ahas, tila. Ngunit nang tumingin siya ng mas malapitan, kinilala ni Hansen na hindi ang talas ng mga ngipin at kapangyarihan ng kagat ang Samire sa puting bola, kundi ang lason. Matapos kagatin ang puting bola ng Snowball at gumulong palabas ang mabalahibong halimaw, pagkatapos ay tinamaan ito ng liwanag na patuloy na humahabol dito. Dahan-dahan at nakakatakot itong lumapit, ngunit ang pag-atake na aktwal nitong ginawa ay parang isang missile.
May isang bagay sa loob ng itim na usok na tumama sa snowball, at nang mawala ang itim na usok sandali, nakita niya na ang usok ay nagtago ng isang transparent na globo. Ito ay humigit kumulang sa laki ng isang kamao, at transparent tulad ng pinakamaganda sa mga hindi maruming kristal. Mahirap isipin na ang isang maruming bibig ay maaaring maglabas ng isang bagay na napakadalisay. Ang kristal ay mukhang dalisay, ngunit nang tumama ito sa snowball, parang ang balahibo ng nilalang ay agad na natunaw. Ang snowball ay bumuo ng isa pang puting bola sa isang pagtatangka na harangan ang kakaibang globo, ngunit hindi ito nakatulong. Ang globo ay tumama sa puting bola at nagdulot ng isang butas sa loob nito. Ang kristal na globo ay hindi maaaring maging sandata ng ahas, hindi ba? Iyon ba ang kagamitan nito? Iyon ba ang kayamanan? Nagulat si Hansen. Malinaw na ayaw ng ahas na panoorin niya ito, kaya nang magtagpo ang mga mata ng ahas kay Hansen, hinampas nito ang buntot nito patungo sa kanya. Alam ni Hansen na ang kapangyarihan ng ahas ay isang bagay na kataas-taasan, kaya umiwas siya sa buntot at tinawag ang Disloyal Knight at ang kanyang Little Angel. At pagkatapos, tinawag ni Hansen ang isang bangkos ng mga barya upang sumpuin ang ahas. Ito ay nataklan ng mga ito na nagresulta sa paggalaw nito sa isang mas mabagal na tulan. Ang lason ay napakasama para sa puting bola nagtatayo na nilalang, ngunit hindi ito gaanong banta kay Hansen. Ang ahas ay isa lamang, karaniwang super nilalang kay Hansen. Ginamit ng Disloyal Knight ang kanyang halo upang higit pang bawasan ang bilis ng ahas. Ang Little Angel ay pumitik ng kanyang mga pakpak pagkatapos nito at nagbigay ng isang malaking hiwa sa ulo ng ahas habang lumilipad ito. Ang reptilya ay nagbuhos ng dugo bilang tugon. Pagkatapos ay ginamit ni Hansen ang kanyang Phoenix Sword upang magdagdag ng higit pang pinsala sa sugat na nilikha ng Little Angel. Roar! Ang ahas ay nagsimulang magwala at magalit sa paligid na may mga marahas na pagyanig na nagpadala kay Hansen na lumipad palayo. Ang Phoenix Sword ay hinugot na nagresulta sa isang mas malaking pag-agos ng dugo. Nawala ng komposisyon ng ahas at binagsak ang dingding ng yungib na nayanig ang buong bundok. Kabanata 12:12 Super Creature Ghost Toxic Chi na patay. Walang nakuha na Beast Soul. Ang laman ng nilalang na ito ay hindi nakakain, ngunit maaari mong anihin ang kanyang Life Geno Essence. Kainin ang kanyang Life Geno Essence upang makakuha ng 0 hanggang 10 Super Geno Points ng random. Nang ibinagsak ng Little Angel ang isang huling atake sa ulo ng ahas, yumangay ang anunsyo sa isipan ni Hansen. Ang katawan ng ahas ay nag-decompose na nag-iwan ng isang itim na Life Geno Essence. Kinuha ito ni Hansen at inilagay sa kanyang bulsa. Pagkatapos, siya ay naglakad pasulong. Ang kristal na bola ay sinunog ang lahat ng balahibo sa katawan ng snowball, ngunit tumigil ito sa pagdurusa sa nilalang nang tapusin ng Little Angel ang ahas. Kung hindi, tiyak na mamamatay ang snowball. Nang makita si Hansen na nagtagumpay, nagsummon ng snowball ng isa pang puting bola para sa proteksyon at sinubukan itong tumakas. Ngunit mabagal ang paggalaw ng bola, kaya't mabilis na tinapakan ito ni Hansen. Hinampis ni Hansen ang bola, ngunit hindi ito nabasag. Mukhang kasing lakas ng bola, kahit na nasaktan ang nilalang na nagsummon dito. Ngunit dahil sa nabawasang bilis ng paggalaw, iyon ay nakadepende sa host. Kinuha ni Hansen ang kristal na bola na ngayon ay nakahiga sa lupa, walang kilos. Tiyak na ito ang kayamanan na ginawa ng Ghost Toxic Chi. Mukhang ito ay isang magandang, purong kristal, ngunit patuloy itong naglalabas ng itim na usok. Ipinapasok ni Hansen ang kanyang enerhiya sa orb, at nang gawin niya ito, isang kakaibang koneksyon ang naitatag. Ngayon ay nagagawa na niyang kontrolin ito. Inutusan ni Hansen itong lumipat patungo sa puting bola. Nagtagumpay ito, at nang umupo ito sa ibabaw ng puting bola, nagdulot ito ng isang maayos na butas. Sinubukan muling tumakas ng snowball, ngunit pinigilan ito ni Bauer sa pagkakataong ito. Kinuha ni Hansen ang ilang tuyong sanga na nagkalat sa paligid ng yungib, pinagsama ang mga ito at nagsimula ng apoy. Pagkatapos, nagpakulo siya ng isang palayok ng mainit na tubig. Ang snowball ay nakatali sa tabi nito. Balak ni Hansen na hugasan ito at pagkatapos ay spit roast ito mamaya. Pinapanood ni Bauer ang snowball habang kinuha ni Hansen ang oras upang siyasatin ang mga kakaibang itlog ng ahas. Sobrang dami ng mga itlog doon, at walang duda sa isipan ni Hansen na ang Ghost Toxic Chi ay magiging walang kapantay na hari ng Third God Sanctuary kung kahit kalahati ng mga itlog na iyon ay nagresulta sa pagsilang ng isang super creature. Ngunit ang mga itlog na iyon, gaano man karami ang nasira, ay hindi nagbigay kay Hansen ng anunsyo. Kinuha ni Hansen ang isa pang itlog at dinurog ito sa isang malungkot na katahimikan. Gayunpaman, nakakuha siya ng mahina at buhay na puwersa sa loob.
Wala siyang ideya kung ano ang mga ito, kaya't tinawag niya ang Dragon King at tinanong siya. Marahil ay makakapagbigay siya ng ilang mga paliwanag. Matagal na simula nang kumonsulte si Hansen sa kanya, kaya't ang unang sinabi ng Dragon King ay, ito ay isang pagkakamali. Hinding-hindi na ako magiging kasing presumptuous sa muli. Tingnan mo ito. Ano ito? Hindi masyadong nag-alala si Hansen sa sinabi sa kanya. Sinuri ng Dragon King ang mga itlog sa paligid. Lumapit siya sa mga ito at sinuri ng mabuti. Mukhang masaya siya at sinabi, ito ay mga itlog ng super creature. Mga itlog ng super creature. Pero ang pagpatay sa kanila ay hindi nagbigay sa akin ng anunsyo, sabi ni Hansen. Ipinaliwanag ng Dragon King, well, karamihan sa mga ito ay mga dummy eggs. Ano ang dummy egg? Tanong ni Hansen. Ang mga super creature ay hindi basta-basta naglalabas ng mga anak. Maraming nilalang ang nagbubuntis sa iba't ibang paraan, at iba-iba din ang kanilang mga nesting protocols at mga gawi. Ang mga super creature ay maaaring makagawa ng maraming itlog, ngunit hindi lahat sa mga ito ay nagdadala ng buhay. Kadalasan, isang itlog lamang ang makakapag-absorb ng isang essence at magiging isang wastong super creature. Ang natitirang mga itlog ay halos pagkain lang, lahat para sa super creature kapag ito ay ipinanganak. Sa kanilang kasaganaan, maaari din nilang itago ang wastong itlog ng super creature bago ito ipanganak. Kaya nga, tinawag itong dummy. Nagpahinga sandali ang Dragon King, at pagkatapos ay nagpatuloy, isa, sa loob ng mga ito, ay isang super creature egg. Hindi ko makapaniwala na gumawa ka ng napakalaking pagsisikap, lahat para sa maliit na ako. Ano ang nilalang na ito, maaari ko bang tanungin? Hindi tumugon si Hansen sa tanong na iyon, ngunit nagtanong siya, paano ko malalaman kung aling itlog ang wastong super creature egg? Well, mahirap iyon. Maaaring mukhang pareho sa mga dummy eggs, ngunit ang mga super creature na hindi pinahahalagahan ang konsepto ng pagtatago sa harap ng ibang mga nilalang ay kadalasang itinatago ang mga ito sa isang espesyal na lugar. Pagkatapos ay nagsimula ang Dragon King na lumipad sa paligid upang hanapin ito. Ngunit ang Dragon King, matapos ang mahabang paghahanap, ay hindi ito natagpuan. Magulo ang yungib. Nahanap ba ang wastong itlog na nagkalat sa gitna ng laban kanina? Tanong ng Dragon King. Kung gayon, hindi ito dapat mahirap hanapin. Ngumiti si Hansen. Paano? Tanong ng Dragon King. Itinaas ni Hansen ang isang barya at dinurog ang isang itlog na nagsasabing, malalaman natin kapag nakakuha ako ng anunsyo. Itinaas ni Hansen ang kanyang kamay, handang maglabas ng higit pang mga barya at sirain ang higit pang mga itlog. Sinimulan ng Dragon King na lumipad sa paligid na tila nag-aalala na inaasikaso ang mga itlog, nagsusumamo, hindi. Hindi. Makahanap ako ng paraan. Ang ganitong walang kabuluhang pagkawasak ay walang kabuluhan. Woof. Ang mabalahibong Snowball ay nagsimula ng mag-bark. Tumingin si Hansen dito, at tila ang nilalang ay may nais na idagdag sa kanilang pag-uusap. May hawak na panghagupit si Bauer, at hinampes ito. Ngunit ang mabalahibong nagmamakaawa ay humiling pa rin ng atensyon ni Hansen at muling nag-woof. Gamit ang kanyang Dangshan aura, binasa ni Hansen ang isipan ng nilalang at narinig, alam ko kung nasaan ang itlog ng Ghost Toxic Chi. Nagmumukhang nag-aalala si Hansen. Ang nilalang na iyon ay tiyak na espesyal, at kung hindi dahil sa nakal-alasong katangian ng ahas, pinagdududahan niya na ang isang galit na super creature ay magkakaroon ng lakas upang pumasok sa mga puting bola na nilikha nito sa isang wing. Kung pinatay niya ito para sa Beast Soul, hindi sigurado si Hansen na makukuha niya ang nais niya. Ngunit kung ay dadagdag niya ang nilalang sa kanyang mga alaga, maaaring maging kapaki-pakinabang ito. Gayunpaman, napatunayan itong masama ito. Hindi makakatiyak si Hansen na maaasahan ito. Kabanata 12:13. Dragon King, mayroon bang mas mahusay na paraan para kontrolin ang isang super creature? Tanong ni Hansen. Mabilis na mali ang pag-interpret ng Dragon King sa kanyang mga salita at sinabi niya, huwag kang mag-alala, kapag binigyan mo ako ng bagong katawan, hindi na kita ipagkakanulo. Ang isang maruming gawa tulad nito ay hindi man lang makikita sa kalaliman ng aking pinakamasamang bangungot. At ikaw, sir, ay isang inspirasyon. Ikaw ay kasing lakas ng isang higanti. Ikaw ay isang huwaran sa akin, sa isang paraan. Itinuro ni Hansen ang balahibo na nilalang. Nauunawaan na ngayon ng Dragon King ang kanyang tunay na kahilingan, at sinabi, oo, ngunit kailangan nito ang kanilang pag-aproba. Hindi mo makokontrol ang kanilang paggalang upang kontrolin sila. Alam ni Hansen na dapat mayroong isa pang paraan, isang medyo mas masama. Ngunit malamang na natatakot na sabihin sa kanya ang Dragon King.
Sabihin mo na, hindi pinilit ni Hansen ang Dragon King na sabihin sa kanya ang masamang paraan dahil hindi siya nasa negosyo ng hindi kinakailangang pagiging malupit sa mga nilalang o hayop. Sumagot ang Dragon King, madali lang ito, ngunit kailangan nito ang kanilang dugo. Sabihin mo lang sa akin, sabi ni Hansen. Ipinaliwanag ng Dragon King kay Hansen kung ano ang dapat niyang gawin. Ang paraang ito ay nangangailangan ng isang kusang kalahok. At nang subukan ito ni Hansen, gumana ito tulad ng sinabi sa kanya. Marahil ay dahil sa kanyang pagkakaisa sa Blood Pulse Sutra, ngunit nagawa niyang gawin ito ng matagumpay. Nakahinga ng maluwag si Hansen nang malaman niyang magagamit niya ito. Kung hindi niya makontrol ang snowball, kailangan niyang patayin ito. Kailangan niyang malaman na makontrol niya ang snowball at ang mga kapangyarihan nito ng maayos. Kung hindi, maaari itong maging isang banta sa kanya at sa iba. Pagkatapos ay hinayaan ni Hansen ang Dragon King na ipagpatuloy ang kanyang paghahanap para sa itlog. Samantala, pumunta si Hansen upang kausapin ang Snowball. Una niyang tinanong ito, naiintindihan mo ba ang mga salitang lumalabas sa aking bibig? Kumunat ang mukha ng Snowball na nagpapahiwatig na para sa mas mabuti o mas masama, naiintindihan siya ni Hansen. Dahan-dahang tumango ang Snowball. Natatangi ang nilalang na ito, at medyo matalino ito kumpara sa mga kasamahan nito. Mabuti. Ngayon, gusto mo bang spit roast? O marahil gawing isang masarap na nilaga? Ibig kong sabihin, alinman sa dalawa, o sumuko ka at sumunod sa aking mga utos, sa ilalim ng panunumpa ng isang kontrata. Ang pagpili ay sa iyo. Sinabi ni Hansen ang mga salitang ito na may nakakagulat na nakakatakot na tono ng boses. Tumingin ang Snowball sa kumukulong palayok ng tubig at sa apoy sa ilalim nito, at pagkatapos ay bumaling upang harapin si Hansen. Tumango ito, na pinipili ang ika-3 pinto. Kinuha ni Hansen ang kanyang Phoenix Sword at pinutol ng kaunti ang katawan nito. Umiyak at nagiyak ang Snowball nang mangyari ito. Pagkatapos, tinawag ni Hansen ang dugo nito patungo sa kanya. Tumawa siya at nagbiro, ang hina-hina mo. Ikaw ang unang super creature na nakita kong umiyak na parang sanggol. Ang dugo ay bumagsak sa isang vortex, umiikot sa itaas ng kanyang kamay. Pagkatapos, nasipsip ito ng walang gulo. Sa lugar na iyon sa kanyang kamay ay may isang imahe na ngayon ng Snowball na kinentrote niya. Halika! Inilahad ni Hansen ang kanyang kamay. Pagkatapos ay naglabas ang Snowball ng puting liwanag na nahalo sa sariwang simbolo sa kamay ni Hansen. Ang simbolo ay nagsimulang manginig at mag-alog, at sa huli, nawala ito sa kanyang balat. Pagkatapos ay bumagsak ang Snowball sa sahig na parang ito ay binugbog lang. Nang ibalik ni Hansen ang Snowball sa kanyang isipan, muling lumitaw ang simbolo sa kanyang kamay. Nang mangyari ito, nagsimulang tumili ang Snowball. Nang itabi ni Hansen ang kanyang nakakakilabot na pag-iisip, nawala ulit ang simbolo. At pagkatapos nito, tumigil din ang pagtili ng Snowball. Gustong-gusto ni Hansen ang paraang ito ng pagkuha ng wastong kontrol at pagmamay-ari ng isang nilalang, ngunit naisip niya na hindi ito isang bagay na madalas niyang magagawa. Maraming mga super creature ang malamang napipiliin ang nilaga dahil hindi sila natatakot sa kamatayan. Pagkatapos ay itinuro ni Hansen ang Dragon King at sinabi niya sa Snowball, dalhin mo ako doon. Alam mo kung ano ang pinag-uusapan ko. Tumayo ang Snowball at naglakad patungo sa labasan ng yungib. Aalis ka na, hindi ka pa man nakatingin. Sigaw ng Dragon King. Titingin lang tayo sa labas. Manatili ka rito. Sumunod si Hansen sa Snowball palabas ng yungib. Halos mapatay ng Dragon King si Hansen dati, at dahil ang itlog ay malamang na magbibigay sa kanya ng ilang Super Geno Points, iyon ang presyo na kailangang bayaran ng espiritu. Kung makakagawa si Hansen ng kontrata ng dugo sa Dragon King, malamang na ibibigay niya sa kanya ang itlog. Ngunit ang mga termino ng kanilang relasyon ay hindi pa rin matatag sa pinakamaganda. Okay, sagot ng Dragon King, pagkatapos ay ibinalik ang kanyang focus sa paghahanap ng itlog na iyon. Hindi kinamumuhian ni Hansen ang Dragon King. Alam niyang hindi siya kasing grasyoso at matalino gaya ng ipinahihiwatig ng kanyang pangalan, ngunit marami siyang kaalaman. Ang kanyang mga nakaraang pagkakamali ay hindi ganap na nagpapawalang bisa sa kanyang halaga kay Hansen. At ngayon, dahil lubos na naniniwala ang Dragon King na ang itlog ay nasa loob ng yungib, maaaring ito ay isa pang pagkakamali dahil tila naniniwala ang Snowball na nasa labas ito ng yungib. At dahil nasa kanyang mga kamay ang buhay ng Snowball, naisip niyang magiging maayos ito. Hindi niya naisip na siya ay sadyang madedaya. Sa labas, dinala si Hansen sa isa pang yungib at isa pang hanay ng mga paikot-ikot na lagusan. Nang makarating sila sa pasukan ng isang partikular na malawak na silid, itinuro ng Snowball ang loob. Natagpuan nga ni Hansen ang isang itlog doon, ngunit mukhang ordinaryo ito.
Ang itlog ay nasa loob ng isang pool ng tubig na kumikilos at nag-splash. Hoy Snowball, ang pangalan mo ay Snowball. Snowball, may mali ba sa tubig? Tanong ni Hansen. Tumango ang Snowball at pagkatapos ay umiling. Nagbark ito at lumapit dito. Dahil mahina ang mga iniisip ng Snowball, hindi makita ni Hansen kung ano talaga ang iniisip nito, ngunit mukhang kukunin nito ang itlog para sa kanya. Nang lumapit ang Snowball sa tubig, may isang bagay na lumabas sa pool. Nagulat si Hansen. Biglang lumabas sa tubig ang isang pulang rosas. Kabanata 12:14. Isang pulang rosas ang sumabog at tumayo ng tuwid sa pool. Kakaiba ang buhay na puwersa nito na nag-aalinlangan sa pagitan ng malakas at mahina. Lumapit ang Snowball sa pool, ngunit malinaw na natatakot ito sa mahiwagang bulaklak na ito. Habang pinagmamasdan ni Hansen ang rosas, nakaramdam siya ng pagyanig mula sa kanyang Sea of Soul. Si Thorn Baron, na kumain ng flying mushroom at nakatulog, ay nagsimulang lumiwanag ng isang malakas na ilaw. Mula sa kanyang figure, nagsimulang mag-form ang mga matinik na puno ng ubas. Nag-evolve ba si Thorn Baron? Naging king spirit na ba siya? Nagtataka si Hansen habang pinagmamasdan ang ilaw. Nagbigay ng pagkakataon ng flying mushroom para mag-evolve ang mga espiritu at maging mga king spirit. Ito ay isang napakabihirang halamang gamot at ang porsyento ng pagkakataong magtagumpay ay mababa. Gayunpaman, mayroon ng mga king spirit geno points si Thorn Baron kaya't bahagyang tumaas ang kanyang pagkakataong magtagumpay. Pang! Ang ilaw na tumatakip sa kanya ay nabasag at pagkatapos ay nagsimulang mag-ikot ang mga puno ng ubas sa kanilang sarili upang lumikha ng isang globo. Sa loob ng wicker-like na orb na iyon, makikita mo ang figure ng isang tao sa loob. Pagkatapos ay nagsimulang mahulog ang mga puno ng ubas na may maisla na kagandahan ng mga talulot. Ang katawan ni Thorn Baron ay naipakita, unti-unti. Nang makatingin ang mga mata ni Hansen sa dibdib na nagpaganda sa maputi at maaliwalas na hubog na katawan ni Thorn Baron, nagsimula ng tumakbo ang kanyang puso. Ang mga mata ni Thorn Baron ay naiiba sa mga natural na taglay ng mga tao dahil ang kanyang mga pupil ay hugis bulaklak. Kahit na maganda ang mga ito, nagpapahiwatig ito ng isang bahid ng panganib at seryoso. Tumayo si Thorn Baron mula sa kanyang kama ng mga puno ng ubas na may katawan na nakakuha ng atensyon ng mga mata at hindi pinapayagang ibaling ang mga ito. Nang lumakad siya pasulong, ang mga puno ng ubas at mga tinak ay nagbihis sa kanyang katawan at tinakpan ang kanyang mga pribadong bahagi. Gayunpaman, ang kanyang mahahabang binti, sexy na mga braso, at manipis na baywang ay kitang-kita pa rin, at siniguro ni Hansen na ibabad ang kanyang mga mata sa batya ng kagandahan na siyang kanyang hitsura. Para siyang botanical bikini model. Tinawag siya ni Hansen at sinabi, Thorn Baron, hindi. Thorn Queen. Binabati kita. Yumuko si Thorn Queen at sinabi, kailangan kong pasalamatan ka sa pagbibigay sa akin ng flying mushroom. Ito ay isang regalo at biyaya na hindi ko malilimutan. Gusto sanang sumagot ni Hansen, ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsalita ulit si Thorn Queen na nagulat. Sinabi niya, Master, bakit may equinox flower dito? Kinikilala mo ang bulaklak na ito. Napakaganda ng timing, kung gayon. Masayang nagulat si Hansen. May mga emperador sa mga ranggo ng King Spirits, mayroong katulad na hierarchy na matatagpuan sa kaharian ng mga halaman. Ilang espiritu lamang ang maaaring ipanganak na emperador, ngunit marami ang mga halaman. Ang equinox flower ay isang sikat na emperor class na halaman. Ipinanganak ito mismo sa harap mo, at ito ay emperador na. Nagpapahinga sandali si Thorn Queen, ngunit pagkatapos ay nagpatuloy, kahit na lumapit dito ang isang king spirit, ang kanilang kapangyarihan ay maaaring makuha at pakainin ng bulaklak. Mapanganib ito. Ano ang tinutukoy ng equinox? Tanong ni Hansen. Walang nakakaalam. Ngunit kahit na ang isang emperador ay hindi maglakas loob na lumapit dito. Maaaring ito ay isang space genoplant, at ang equinox ay tumutukoy sa lugar na nilikha nito, sabi ni Thorn Queen. Napansin pagkatapos ni Thorn Queen ang presensya ng itlog at Snowball. Sinabi niya, lumalaki ba ang itlog na iyon sa pool na pag-aari ng isang equinox flower? Napakakakaiba. Paano posible ang ganitong bagay? Dapat itong isang mutation ng ilang uri. Ang itlog ay pag-aari ng isang nilalang na tinatawag na Ghost Toxic Chi, sinabi sa kanya ni Hansen. Tumugon si Thorn Queen na may pag-amin. Natatakot ako na hindi ko alam kung ano iyon. Ngunit dapat itong isang galit na super creature, isang ebolusyon na nagmula sa ilang mutation, sa isang paraan. Tumingin si Thorn Queen sa Snowball na kasalukuyang lumalangoy patungo sa itlog at sinabi niya, kakaiba. Nagulat ako na hindi ito nawala, lumalangoy na malapit sa bulaklak na iyon.
Kung kukunin ko ang itlog, magiging isang galit na super creature ba ang nilalang na mapipisa? Tanong ni Hansen. Sinabi ni Thorn Queen, lumalaki pa rin ito. Kung aalisin mo ito ngayon, sa tingin ko hindi. Snowball. Bumalik ka rito, ikaw na aso. Mas gusto ni Hansen na maghintay hanggang maging isang galit na super creature bago ito kunin. Ngunit tila hindi naririnig ni Snowball si Hansen, kaya't patuloy itong lumalangoy. Nagalit si Hansen sa pagsuwi na ito, ngunit bago pa siya makagamit ng kanyang kontrata ng dugo upang saktan ito, sinabi ni Thorn Queen, nasa Hellpool siya. Maniwala ka man o hindi, lumalakad siya sa mga tubig ng ibang dimensyon. Hindi kanya maririnig. Nagulat si Hansen nang marinig ito, upang sabihin ang hindi bababasa. Binigyan ni Thorn Queen si Hansen ng isang mainit na ngiti, at pagkatapos ay pinaginhawa siya na nagsasabing, ngunit huwag kang mag-alala. Marahil ay makakatulong ako dito. Inilahad ni Thorn Queen ang kanyang kamay at nag-aim kay Snowball. Isang mahabang puno ng ubas ang lumabas mula rito, na gumalaw sa kalangitan hanggang sa maabot nito ang Snowball. Pagkatapos, hinuli nito ang nilalang at itinaas ito. Bumagsak si Snowball sa lupa sa harap ni Hansen na nalilito. Hindi lahat ay nakakapaglakad sa Hellpool upang mangolekta ng isang bagay, at talagang gusto ni Snowball na mapasaya si Hansen. Upang makuha siya ng isang biglaang puno ng ubas, una niyang naisip na ang Equinox Flower ay naghahanap na gumawa ng pagkain sa kanya. Ngunit ang espiritu ni Hansen ang gumawa nito, at ang nagulat kay Snowball ng higit sa lahat ay ang katotohanan na ang isa pang espiritu ay nakakapaglakbay sa Hellpool. Thorn, gaano katagal bago mapisa ang itlog? Tanong ni Hansen. Ang kanyang pangunahing layunin sa pagpunta sa lugar na ito ay upang mahanap si Little Silver. Hindi bababa sa 100 taon. Sagot ni Thorn Queen. 100 taon. Ganon katagal. Kumunat ang noo ni Hansen. Yumuko si Thorn Queen at sinabi, mayroon akong kahilingan. Sana ay aprubahan mo ito. Ano iyon? Masaya si Hansen na sumunod dahil gusto niya ito ng husto, lalo na kung ikukumpara sa mapanlinlang at mapanlinlang na Moment Queen. Umaasa akong hahayaan mo akong kunin ang Equinox Flower na iyon, sabi ni Thorn Queen. Kabanata 12:15. Kukunin mo ba ito? Tanong ni Hansen. Kahit na nauugnay ito sa elemento ng espasyo, ang pag-iral nito ay puno ng mga thorn genes. Ako ay nauugnay sa elemento ng mga tinek, at ako ay isang king spirit. Habang bata pa ito, maaari ko itong kunin. Nagpos sandali si Thorn Queen bago nagpatuloy, sa bulaklak na ito, maaari pa nga maging emperador ako. Kahit na ang pagkakataong mangyari iyon ay mababa, mas mabuti pa kaysa iwanan ito dito ng walang kabuluhan. Kung kaya mo itong kunin, gawin mo, magalang na sinabi ni Hansen sa kanya. Kung kaya niya maging emperador, panalo silang pareho. Salamat. Mukhang napakasaya ni Thorn Queen, at masiglang naglakad siya patungo sa Hellpool. Pinanood ni Hansen habang nagsimulang lumaki ang mga puno ng ubas sa kanyang mga binti. Hinimas nila ang tubig na nagpapahintulot sa kanya na dumulas patungo sa kinaroroonan ng bulaklak. Ang pool ay 10 metro lamang ang lapad, at ang bulaklak ay nasa gitna nito. Ngunit kakaiba, kailangan niyang maglakad ng 10,000 hakbang sa kanyang paglalakbay patungo rito. Kakaiba, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Nakaupo si Bauer sa balikat ni Hansen. Tiningnan niya si Thorn Queen at ang bulaklak, ngunit tila wala siyang interes dito. Pinanood din ni Snowball si Thorn Queen, ngunit iba ang kanyang saloobin. Alam niya ang lugar na ito, at ang mga misteryo na taglay nito, kaya't higit pa siyang nagulat nang makita na may kakayahan si Thorn Queen na tawirin ang Hellpool. Hindi pa siya nakakakita ng ibang nilalang na nakakagawa ng ganitong bagay. Tungkol naman sa itlog, hindi ito gamulong mag-isa patungo roon, kaya't mayroong isang kamay na naglagay nito. Marahil ang ina ng Ghost Toxic Chi ay may ilang kaugnayan sa pool, ngunit nang walang angkop na dahilan o dahilan, mukhang hindi malamang na ilalagay ng isang ina ang kanyang itlog dito, sa lahat ng lugar. Maaaring pumunta si Snowball doon dahil espesyal siya, at hindi niya naisip na may panganib para sa kanya, hanggat hindi siya masyadong lalapit sa bulaklak. Sa gitna ng pagkagulat ni Snowball, nagawa ni Thorn Queen na maabot ang bulaklak at kunin ito. Ang bulaklak ay walang ugat, at ito ay halos tulad ng isang puting rosas na maaaring bilhin ng isang tao. Mukhang isang simpleng kilos sa mga mata ng karamihan, ngunit ito ay isang bagay na nagulat kay Snowball. Nakita ni Snowball na marami pang ibang super creature ang nagtangkang hawakan ang bulaklak, ngunit nawala sila sa kawalan. At ngayon, madali itong kinuha ng isang taong hindi pa niya nakikita kailanman. Nagdismaya si Hansen, bagaman ginagawa niyang misteryoso ang bulaklak, ngunit walang palabas ng kunin niya ito.
Ngunit kaagad pagkatapos makuha ang bulaklak, lumitaw ang isang ahas na nilalang. Lumalangoy ito patungo sa bulaklak na kinuha ng may malaking pagmamadali. Umiikot ang mga tubig upang bumuo ng isang alon na nag-splash patungo sa bulaklak. Ngunit nang mapalibutan ito ng mga tubig, nagsama-sama sila upang lumikha ng isang patak ng tubig. Pagkatapos, maganda itong nahulog sa loob. Master, itatago ko ang itlog sa hellwater. Maaari mo itong kunin anumang oras na magpasya ka, sabi ni Thorn Queen habang kinukuha ang bulaklak. Okay, naiintindihan. Pagkatapos ay ibinalik ni Hansen si Thorn Queen sa Sea of Soul at dinala niya si Bauer habang lumalabas siya sa yungib. Habang nangyayari ang lahat ng ito, patuloy pa ring hinahanap ng Dragon King ang itlog mag-isa. Pumunta si Hansen upang umupo sa isang lugar kung saan hindi siya guguluhin at nagsimulang sumipsip ng Life Geno Essence ng Ghost Toxic Chi. Life Geno Essence na sipsip, Super Geno Point dagdag 1. Ang Life Geno Essence ay nagbigay kay Hansen ng 5 Super Geno Points, sa kabuuan. Dinala nito ang kanyang kabuoang bilang sa bilang na 33. Ang mga resulta ng pakikipagsapalaran na ito ay nagbigay kasiyahan kay Hansen. Nakakuha siya ng knuckle-alasong kagamitan at 5 Super Geno Points, at nagawa niyang makakuha ng bagong alaga sa anyo ng Snowball. Ang Equinox Flower at ang mga posibilidad na taglay nito ay ang icing lamang sa cake. Kung hindi dahil sa bulaklak, hindi pa matatapos ni Thorn Queen ang kanyang ebolusyon. Nasaan ito? Nasaan ito? Nahanap mo ba ito? Sabi ng Dragon King. Tiningnan niya ang bawat sulok at cranny ngunit hindi nagtagumpay sa kanyang paghahanap para sa Super Creature Egg. Alam ito ni Hansen, at sinabi niya sa kanya, hindi. Nagsisimula na akong isipin na hindi na natin ito mahahanap. Kung sasabihin mo sa akin ang buong kwento, tungkol kay Ozure at Ancient Devil, maaari akong mas mahikayat na ipagpatuloy ang paghahanap at makaramdam ng obligasyon na tulungan ka. Sinabi ng Dragon King kay Hansen, hindi ba't maginhawa iyon? Taya ko na mayroon ka na nito, hindi ba? Tumugon si Hansen sa pamamagitan ng pagsasabi, bago kita palabasin, hindi ko pa alam kung ano ang dummy egg. Paano ko malalaman kung alin ang tamang itlog kahit na nakita ko ito? Hindi pinaniwalaan ni Dragon King si Hansen, bagaman. Kung hindi niya nahanap ang itlog, hindi siya mag-aalok ng ganoong pakikipag-ayos. Ngunit hindi masyadong nag-aalala si Hansen tungkol sa kanyang iniisip. Sabihin mo sa akin ang kwento at tutulungan kita. Iyan ang punto dito, sabi ni Hansen. Naisip ni Hansen na magiging handa siyang gumawa ng anumang bagay para sa isang bagong katawan, ngunit kinagat lang ni Dragon King ang kanyang mga ngipin at bumalik sa singsing sa kanyang sariling kagustuhan. Ano kaya ang nangyari? Bakit ayaw niyang magsalita tungkol sa bagay na ito? Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Gusto lang malaman ni Hansen ang relasyon sa pagitan ng Shere at Ozure. Kung kaya niyang malaman ang koneksyon doon, makakatulong itong linawin ang maraming iba pang mahahalagang tanong at misteryo na mayroon siya. Ngunit dahil matigas pa rin ang Dragon King sa pag-iingat ng kanyang bibig, wala nang magagawa si Hansen ngayon. Kaya't ibinalik ni Hansen ang kanyang atensyon kay Snowball at sinabi sa kanya, dalhin mo ako sa tuktok. Mukhang natatakot si Snowball, at iniling niya ang kanyang maliit na ulo. Alam ni Hansen na ang nilalang na ito ay isang uri ng duwag, kaya't napilitan siyang gamitin ang kontrata upang pilitin si Snowball na dalhin siya pataas. Wala nang pagpipilian si Snowball tungkol sa anumang bagay. Kabanata 12:16. Umalis ang Snowball sa yungib kasama si Hansen, napilitang gabayan siya pataas ng bundok. Upang makarating sa tuktok ng bundok, kailangan nilang tahakin ang isang matarik at mapanganib na landas. Ang landas ay isang talampakan lamang ang lapad, at sa magkabilang gilid ng mapanganib na landas na iyon ay wala kundi ang lawak ng ambon na hindi makita ng mga mata. Kahit si Snowball ay maingat na naglalakad. Alam ni Hansen na kaya ng Snowball na lumipad, ngunit tila mas gusto niyang maglakad. Hindi siya masyadong nagtanong kay Snowball, at pinili na lang na maglakad kasama siya. Ngunit naisip ni Hansen na dapat may mas mahusay na paraan pataas kaysa dito, kaya nagtaka siya kung bakit determinado si Snowball na tahakin ang partikular na landas na ito. Naisip ni Hansen na sinusubukan ng balahibo na nilalang na mag-stall at mag-aksaya ng oras sa pamamagitan ng paglalakad ng dahan-dahan, matamlay, at napakasama, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, napansin niya ang kawalan ng mga ingay ng nilalang. Napakatahimik sa landas na iyon. Ang duwag na ito. Mas gugustuhin niyang ipagsapalaran na masira ang kanyang leeg sa pagkahulog kaysa tahakin ang isang landas na maaaring magdala sa amin sa mga landas na tinitirhan ng mga halimaw. Sa kabila ng pag-iisip na ito, nagsisimula ng ma-attach si Hansen sa maliit na lalaki. Lumalakas ang lilang ambon habang mas lumalayo sila, hanggang sa halos kasing kapal ng uhog na nakabara sa kanilang paningin.
Sa huli ay naging masama na hindi na makita ni Hansen ang kanyang mga daliri sa harap ng kanyang mukha. Sa puntong ito, kailangan ng talikuran ni Hansen ang kanyang paningin at umasa sa kanyang mga tainga. Sinundan niya ang mga tunog ng maliliit na yapot ng snowball sa natitirang bahagi ng paraan. At syempre, para sa dagdag na seguridad, baka sakaling magkamali siya ng hakbang, niyakap niya ang bawat pader na maabot niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita sa wakas ng mga mata ni Hansen ang isang napakaliwanag na bagay na tumutusok sa ambon. Napakaliwanag nito, kaya't napilitan muna niyang itaas ang kanyang kamay bilang panangga. Medyo mas malayo pa, iniwan nila ang ambon. Doon nila nakita ang higanting itim na tuktok ng bundok na nakaturo sa langit na parang isang magaspang na kamao sa kalangitan. Ang laki ng bundok na ito. Ano kaya ang misteryosong lugar na ito? Tumingin si Hansen, at sa puntong ito, napagtanto niyang tinatahak niya ang maaaring ilarawan bilang mga talampakan lamang ng bundok. Naglakad sila at naglakad sa buong araw at papasok sa kalagitnaan ng gabi. Pagkatapos ng dilim, nakarating sila sa tuktok. Wala silang nakitang kahit isang nilalang sa kanilang paglalakbay. Kung talagang wala o napili lang ni Snowball ang isang ruta na umiiwas sa kanila, hindi masasabi ni Hansen. Ngunit habang nag-iikot siya sa tuktok ng ilang sandali, hindi nagtagal at nagulat muli siya. May isang tore na nakausli mula sa magaspang na lupa. At ang mas nakakagulat ay parang gawa ng tao ito. 2 metro lamang ang taas nito, ngunit may isang maliit na pintuan. Ang mga asul na ledrilyo na ginawa ng tore ay natatakpan ng parang kalawang. Ano man ang tore na ito ay matanda na. Lumapit ang Snowball sa tore at nagsimulang magkawtaw sa harap ng pinto na parang Time Time na humihingi ng tawad. Alam ni Hansen na dapat mag-ingat sa anumang maaaring nasa loob ng tore na iyon kaya't hindi siya masyadong lumapit. Nandito siya para sa Silver Fox at hindi siya magsasapalaran. Siniguro niya na walang masyadong kakaiba na nagtatago sa agarang paligid at tiningnan ang mga dalesdis ng bundok para sa isang palatandaan ng kanyang nawawalang kasama. Ngunit habang tinitignan niya ang mga dalesdis, nakita ni Hansen ang 2 anino. 2 super creature na hindi pa nakikita ni Hansen. Parehong napakalaki ang kanilang sukat at naglaban sila ng ligaw. Habang naglalaban sila, umiikot ang ambon sa paligid nila na parang isang vortex. Kakaiba, ang labanan ay natahimik dahil ang lahat ng tunog ay wala na dati. Para bang wala namang nangyayari. Hindi naisip ni Hansen na matatapos agad ang laban ng mga nilalang kaya't ipinagpatuloy niya ang kanyang paghahanap. Gusto niyang mahanap si Little Silver at ang mga nawawalang naninirahan sa Ghost Mountain. Ngunit bukod sa 2 nilalang na iyon, naabala sa kanilang sarili, tila wala ng ibang buhay doon. Natigil ba sila sa ambon, marahil? Naisip ni Hansen. Dahil hindi niya makita ang sinuman, nagpasya si Hansen na bumalik at puntahan ang 2 naglalaban na halimaw. Nais niyang mag-sneak in at samantalahin ang kanilang sitwasyon upang patayin silang 2 at anihin ang anumang mga gantimpala na makuha niya. Parehong mukhang napakalakas. Ang isa ay natatakpan ng mga itim na kaliskis at may mga sungay ng USA sa ulo nito. Mukhang isang kirin na nakabase sa tubig. Ang isa ay lila at kumikislap ng kidlat. Ang itsura nito ay medyo nakakatuwa dahil halos mukhang isang electrify na ardilya. Ang tubig at kidlat ay nagbanggaan ngunit hindi sumabog o nagdulot ng reaksyon. Sa halip, ang 2 kapangyarihan ay nagtatapos sa pagbaluktot ng mga aspeto ng dimensyon kung saan gumagana ang 2 mandirigma. Nakakita na si Hansen ng mga nilalang na may mga elementong ito noon, ngunit hindi pa niya nakikita ang laban nila sa isa't isa. Habang pinapanood ni Hansen ang 2, nakaramdam siya ng isang bagay na humihila sa kanyang buhok. Bilang tugon, agad niyang sinabi, "Tigilan mo na, Bauer." Ngunit ilang sandali lang, nangyari ulit ito. At nang lumingon siya upang tingnan si Bauer, napansin niyang hinahaplos ng kanyang mga kamay ang kanyang dibdib. Hindi ito maaaring ang paglalaro niya sa kanyang buhok. Nakaramdam si Hansen ng panginginig sa kanyang gulugod. Wala siyang ideya kung ano ang nasa likod niya na humahawak sa kanyang buhok. Lumingon si Hansen sa kanyang tagiliran upang tingnan si Snowball na nasa lupa, nanginginig sa takot na may mukhang nagulat sa ibang bagay na nasa likod ni Hansen. Ano ang nasa likod ko? Binuksan ni Hansen ang kanyang siyam na gene locks at naghagis ng suntok patalikod. Kabanata 12:17. Una, naisip ni Hansen na si Bauer ang humihila sa kanyang buhok, ngunit hawak niya ito sa kanyang dibdib. Nang mapagtanto niya ito, alam niyang hindi iyon siya. Nang makita niya ang takot na mukha ng Snowball, alam niyang may mali. Sa sandaling ito, nagsimula ang kanyang likas na ugali, at naghagis siya ng suntok patalikod upang makita kung ano ang maaaring nagtatago sa likod niya. Ngunit nang sumugod siya, walang nakasalubong sa kanyang kamao.
At nang tumingin siya sa maaaring nasa likod niya, wala naman. Itinaas ni Hansen si Bauer at sinabi, Bauer, mayroon bang nasa likod ko? Naisip ni Hansen na anumang nasa likod niya ay maaaring kumapit sa kanyang likod at lumingon kasama niya. Umakyat si Bauer upang siyasatin ang kanyang likod at simpleng sinabi, wala. Wala. Lumapit si Hansen at sinipa ang snowball. Pagkatapos, bastos niyang tinanong, nakakita ka ba ng isang bagay? Nanginginig pa rin sa takot si Snowball. Ang balahibo na nilalang ay tumuro sa sinaunang tore at pagkatapos ay biglang tumalon sa balikat ni Hansen upang magtago. Tumingin si Hansen sa misteryosong gusaling iyon, ngunit wala siyang nakitang anumang mali dito. Sa pagsasabing iyon, nakikita niya lamang ang isang bahagi ng tore mula sa kanyang kinatatayuan. Kaya, nagpasya siyang libutin ito. Nasa kalagitnaan pa lang ng paglalakad ni Hansen patungo sa tore nang biglang bumukas ang maliit na bulok na pinto. Sa loob, nakaupo sa isang lumang silya ang isang kalansay ng tao. Naisip ngayon ni Hansen na ang maliit na sukat ng pinto ay may katuturan. Mukhang perpektong sukat para sa kalansay sa loob. Ang taas ay sapat na para sa kalansay na umupo ng bahagya sa labas ng frame ng pinto. Duda ko na ito ang bonehead na naglalaro na humihila sa aking buhok. Ang balat ni Hansen ay nag-init pa rin sa nakakatakot na tanawin. Hindi natatakot si Hansen sa posibilidad ng isang multo, ngunit ang talagang nagsisimula ng ikabahala niya ay ang katotohanan na hindi niya napansin o nadama na may papalapit sa kanya. Ngunit bigla, nagsimulang gumalaw ang kalansay. Sa puntong ito, nagtago ang snowball sa likod ni Bauer dahil sa matinding takot. Ilang maluwag na basahan lamang ang nagbibihis sa kalansay, at maging ang mga piraso ay mas napunit nang magsimulang gumalaw ang kalansay. Tumayo ang kalansay at naglakad palabas ng tore, habang ang mga mata nito ay kumikislap ng liwanag bago masunog ng berdeng apoy. Hindi natatakot si Hansen sa kalansay. Sa katunayan, inaabangan niya ang pagdating nito dahil may hawak itong isang bagay sa kamay. Ito ay isang balumbon. Hindi masasabi ni Hansen kung ano talaga ito, ngunit tiyak na isang balumbon. Ang tela ay naging dilaw dahil sa paglipas ng panahon. Lumabas ang kalansay, itinaas ang mga kamay, at binuksan ang balumbon. Nakikita lamang ni Hansen ang likod nito, at kahit na mukhang napakamatanda na, mukhang nasa mahusay na kondisyon. Hindi pa nakikita ni Hansen kung ano ang nakasulat sa harap, ngunit naririnig niya ang pagsasalita ng kalansay. Kakaiba, ang pagbubulong nito ay hindi na tahimik, tulad ng lahat ng iba pa. Kakaka. Matapos maitutok ang kanyang mga tainga upang makilala ang ilang mga salita, napagtanto ni Hansen na nagkamali siya. Hindi nagsasalita ang kalansay, ang panga nito ay may maluwag na bisagra na tumutunog sa hangin ng bundok. Ngunit kahit iyon ay hindi tila tama. Kaagad pagkatapos ng ingay na iyon, ang balumbon ay nagsimulang lumiwanag ng isang lilang kulay. Nakaramdam si Hansen ng isang kakilakilabot na kapangyarihan na nagmumula sa balumbon, kaya't hindi niya nais na magtagal pa. Nagpasya siyang tumakas sa lugar. Kung ito ay isang galit na super creature, tiyak na magiging masama ang mga bagay. Maraming nilalang sa ibaba ng bundok, at kung lalaban si Hansen sa kalansay at manalo, maaari nitong mapawi ang takot ng ibang mga nilalang. Gagawa siya ng pabor sa kanila. Siyempre, hindi tatanggap si Hansen ng ganoon. Kaya nagpasya siyang tumakbo patungo sa dalawang nilalang na naglalaban pa rin sa isa't isa at tumakas sa ganoong paraan. Marahil ay mapabagal nila ang kalansay kung patuloy itong humahabol sa kanya. Pang! Handa nang tumalon mula sa tuktok at bumaba si Hansen, ngunit diretso siyang tumama sa isang hindi nakikitang pader. Tumakbo siya ng kasing bilis ng kaya niya at tumama ng husto dito, na naging sanhi ng pagdurugo ng kanyang patag na ilong. Pagkatapos ay napansin ni Hansen na may nakaguhit na lilang linya sa lupa. Halos parang isang bitek sa lupa, at nagsisimula itong maglabas ng lilang ambon. Dahan-dahan, ang mga usok ng phantom mist na ito ay nagsimulang takpan ang buong tuktok. Tumingin si Hansen pabalik sa tore at nakita na hindi pa nagagalaw ng husto ang kalansay, at patuloy pa rin itong nagbabasa ng balumbon na naging mas maliwanag sa puntong ito. Handa nang makipaglaban, tinawag ni Hansen ang Little Angel at Disloyal Knight. Pagkatapos, hinugot niya ang kanyang Phoenix Sword at taya upang hampasin ang hindi nakikitang pader at tingnan kung kaya niyang basagin ito. Maraming beses niyang hinampas ang lilang pader gamit ang kanyang mga espada, at tila nagawa niyang magkaroon ng kaunting progreso. Ngunit nang isipin ni Hansen na makatakas na siya, nabawi ng pader ang lakas nito at muling naitayo, na kinulong ang Phoenix Sword sa loob. Sa kabutihang palad, napakatalas ng Phoenix Sword, at nagawa ni Hansen na gumalaw at putulin ang daan palabas at kunin ito.
Hindi magiging mapanganib si Hansen at ipagsapalaran na maipit siya sa pader, bagaman, kaya't inalis niya ang ideya na mag-hack sa pamamagitan nito sa ngayon. Kung hindi siya makalabas sa itinatag na hadlang, hahayaan niyang harapin ng Little Angel ang kalansay. Habang iniisip niya ang iba't ibang paraan na maaari niyang harapin ang kasalukuyang problema, lumitaw ang isang lilang ilaw sa ilalim ng kanyang paa. Pagkatapos, nagsimulang mag-beam ang isang lilang ilaw sa buong tuktok na nagbabago ng buong lugar sa parang isang lilang kristal. Ang tanging bagay na hindi naliligo sa lilang ilaw ay ang nakakatakot na tore. Kabanata 12:18. Pinanood ni Hansen ang lilang lupa na lumiwanag at tumayo ng tuwid habang may gumalaw sa ilalim ng lupa. Sa loob ng bato ng bundok, nakikita niya ang isang anino. Ano ito, hindi pa niya masasabi. Ito ay hugis tao, nakalutang ng paalang na parang nakahiga. Ito ay isang limchiyan na tanawin, isang bagay na nagpakinabahan sa kanya. Habang nakatitig siya sa nakakristal na lupa, narinig niya ang isang tunog na katsa. Pagkatapos, ang kristal sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang magweb ng mga bitik. Ang mga bitik ay kumalat sa buong tuktok na parang naglalagay ng lambat dito, tulad ng matalas na gawa sa seda ng isang gagamba. Sa huli, lahat ito ay nabasag at nag-iwan ng isang malalim na butas sa lupa. Tanging ang tore ang nanatiling matatag at nakatayo. Ang lahat ng iba pang lugar ay biglang naging wasak at maalikabok na kaguluhan. Lumipad si Hansen at Little Angel at pinanood ang pag-unlad ng pangyayari mula sa langit. Mukhang walang ilalim ang butas, at kung ano ang maaaring nakatira sa pinakamadilim na kalaliman ng lugar na iyon, hindi masasabi ni Hansen. May isang lugar lamang ang nakikita nila na hindi naapektuhan. May isang lumulutang na lilang plataporma na nakapatong sa itim na bangin na kakabuo lang. Sa ibabaw nito ay nakatayo ang isang gwapo na lalaki na nakasuot ng lilang baluti. Ang kanyang mga pilikmata ay napakaganda, at siya ay isang napakagwapo na lalaki upang tingnan. Nakakita na si Hansen ng maraming gwapo na shire at mga espiritu sa kanyang panahon, ngunit lahat sila ay nagmukhang map-outlaw kumpara sa taong ito. Ang pinakakakaibang bagay ay ang katotohanan na nakikita ni Hansen ang isang tao na enerhiya na nagmumula sa kanya. Tao ba siya? Tanong ni Hansen sa kanyang sarili, habang tinitingnan niya ito. Natrap ba siya dito ng kalansay? Patuloy na nagtataka si Hansen. Binuksan ng tao ang kanyang mga mata upang ipakita ang mga itim na hukay, na ginagawa siyang mas mistiko at kaakit-akit na tao. Tumigil na ang pagbabasa ng kalansay sa balumbon sa puntong ito. Inilagay niya ito bago maglakad pasulong upang lapitan ang lalaki sa plataporma. Nang halos maabot ng kalansay ang plataporma, hindi pa rin gumagalaw ang lalaki. Mukhang medyo walang malay pa rin siya, nakahiga na parang nasa payapang pagtulog. Dapat na natrap siya ng kalansay, dapat na. Hinugot ni Hansen ang kanyang mga espada at sumugod pasulong upang atakehin ang kalansay. Ayaw niyang masaktan ang lalaki. Kasama ni Hansen sa pag-atake sina Little Angel at Disloyal Knight. Ngunit nang makita ng kalansay na papalapit sila, mabilis nitong binuksan muli ang balumbon at pinigilan ang kanilang pagsulong. Sa wakas ay nakita ni Hansen ang balumbon at ang laman nito nang gamitin ulit ito ng kalansay. Ang mga salita sa balumbon ay ginto, at nakasulat ito sa isang sinaunang wika ng alyansa. Nakilala niya ito dahil sa kanyang pag-aaral ng mga wika sa kanyang pananatili sa mga santuwaryo. Dong! Ang Phoenix Sword at Taya, ang Angel Sword, at ang kamao ni Disloyal Knight ay itinapon pasulong upang basagin ang balumbon, ngunit wala sa mga ito ang epektibo. Kasunod nito, sumabog ang isang laban, at kahit na ang pinagsamang lakas ng tatlo ay wala ang kailangan upang harapin ang kalansay. Nagulat si Hansen, nakikita kung paano sila naharang ng balumbon. May 10 ginlocks na bukas si Little Angel, na ginagawa siyang pinakamalakas sa tatlo. Kaya, nakakatakot isipin kung anong kapangyarihan ang maaaring taglay ng kalansay kung kaya nitong itaboy at supilan ang tatlo. Ang berdeng apoy na nagngangalit sa loob ng mga mata ng kalansay ay nagngangalit, at nagliyab na parang galit ang kalansay dahil sa kanilang pagkagambala. Nagsimula itong balutin ang sarili sa isang uri ng itim na usok, at hindi nagtagal ay natakpan ng usok ang buong katawan nito. Sa huli, ang usok ay naging anyo ng baluti na nagbihis sa kalansay. Dahil sa apoy na sumunod dito, ang kalansay ay parang reaper na handa na sa digmaan. Ang kalansay, sa madilim nitong baluti, ay nagbigay ng isang kakilakilabot, nakakatakot na aura. Nadama ni Hansen ang kapangyarihan na talagang taglay ng payat na katawan nito, kaya naging seryoso ang kanyang mukha. Nakatago si Snowball sa dibdib ni Bauer nang mangyari ito. Nilabas na ni Bauer ang kanyang gourd, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi pa niya ginagamit ito. Bihira lamang makatagpo si Hansen ng mga kaaway na nagpuno sa kanya ng ganitong pakiramdam ng takot o nagbigay ng ganitong kapangyarihan.
Ang mga ganitong kaaway ay kakaunti at malayo, ngunit walang duda, ang Kalansay ay isa sa mga prestihiyosong iilan. Kasama ito sa mga tulad ni Big Mara sa Ancient Devil Shelter, Xiang Yin na pumunta sa Fourth God Sanctuary, at Sky King ng Sky Tree. Sila ay mga nilalang na nagbukas ng 10 gene locks, at ang enerhiya ng Kalansay na ito ay katulad nila. Kasing lakas din ito. Gusto sanang tumakbo ni Hansen, ngunit ang lugar na kinaroroonan niya ay nakakulong sa mga transparent, lilang pader. Nakita ang Kalansay na papalapit na ngayon sa kanya, nagplano si Hansen na gamitin ang kanyang Super King Spirit Mode upang subukang makatakas kasama si Little Angel. Ngunit pagkatapos, kakaiba, tumigil ang Kalansay sa paglalakad. Ibinalik ng Kalansay ang atensyon nito sa plataporma, habang ang taong natutulog ay nagising. Nag-inat ang lalaki, na parang talagang gin-icing siya mula sa isang mahaba at mahimbing na pagtulog. Pagkatapos niyang mag-inat, tiningnan niya si Hansen na nagulat. Boom! Tumakbo ang Kalansay na nakasuot ng itim na baluti papunta sa lilang plataporma. Dahil sa bilis nito, tiyak na ito ay isang emperador. Sumigaw si Hansen sa lalaki, na nagsasabi, mag-ingat ka. Ngunit ang nangyari sa susunod na segundo ay nagpaalog kay Hansen hanggang sa kanyang kaluluwa. Naiwan siyang walang salita at walang kibo. Tinitigan niya ang lalaki sa plataporma nang hindi makapaniwala. Naisip niyang panaginip lang siguro siya, upang masaksihan ang ganitong pangyayari. Hindi sinubukan ng Kalansay na nakasuot ng itim na baluti na atakihin ang lalaki, lumuhad lang ito sa harap niya na parang isang kabalyero sa serbisyo ng isang hari. Tao ba talaga siya? Tumingin si Hansen sa plataporma na malalim ang pag-iisip. Kabanata 12:19. Habang nag-iisip si Hansen kung dapat ba siyang tumakas, nagsalita ang lalaki na nakatitig sa kanya. Hindi ako makapaniwala na umiiral pa rin ang Zuanmen. Ang paulit-ulit na pagkabigla ng buong sitwasyong ito ay nagpagulo sa mga nerbiyos ni Hansen, ngunit sumagot siya sa lalaki at nagtanong, ikaw ba ay mula sa Zuanmen? Kilala lamang ni Hansen ang isang tao mula sa Zuanmen, at iyon ay si Dang Shenzi. Nagulat si Hansen nang marinig ang lalaki na nagsasabi na siya ay mula sa Zuanmen. May iba pa bang nakapasa sa vacuum? Naisip ni Hansen sa kanyang sarili, na iniisip na halos hindi totoo ang sitwasyon. Kung madaling makapasa sa vacuum, magkakaroon ng mas maraming tao tulad ni Dang Shenzi. Gayunpaman, mukhang napakamalakas ng lalaking ito, lalo na sa itim na Kalansay sa kanyang tabi. Ngumiti ang lalaki at sinabi, alam mo ang isang teknik na pag-aari ng Zuanmen, hindi ba? Isa lang ang Zuanmen. Yumuko si Hansen nang may paggalang at sinabi, ako si Hansen. Lubos akong nagpapasalamat at maswerte na natuto ako ng isang kasanayan na pag-aari ng Zuanmen. Maaari ko bang itanong kung ano ang iyong pangalan? Bumantong hininga ang lalaki at hindi sumagot. Sa halip, sinabi niya, masigasig na nag-aral ang mga tao ng Zuanmen, ngunit mula pa noong Dangshan Master, ang tanging ginawa ng lahat ay ang paghahangad na makapasa sa vacuum. Ang integridad at pilosopiya ng grupo ay hindi gaanong mahalaga sa sinuman pagkatapos noon. At dahil nabigo ang lahat na makapasa sa vacuum, naisip kong ako na lang ang natitira. Ginawa mo ba? Nakapasa ka ba sa vacuum? Tanong ni Hansen. Kung nakapasa ako, nasa langit na ako, sabi ng lalaki. Nahulaan ni Hansen na ang lalaki ay isang tao mula sa alyansa, at isang tunay na tagapagmana ng Zuanmen. Naisip ng mga tao mula sa Zuanmen na pumunta sa langit si Dang Shenzi, ngunit wala silang ideya na ang lugar na kanyang pinasukan ay ang santuwaryo. Doon, sa unang santuwaryo, namatay siya. Si Dang Shenzi ay masigasig na nagsanay sa buong buhay niya at isang figure ng malaking paghanga, ngunit kung ikukumpara sa karaniwang lakas ng mga tao sa panahong ito, maaari siyang ituring na isang karaniwang mahihina. Walang problema para sa sino man na mabuhay sa First God Sanctuary, ngayon. Naisip ni Hansen na ang mga pagsulong sa teknolohiya ng sangkatauhan ay nagbunga ng magagandang resulta, ngunit hindi niya kailanman naisip na magiging napakahirap para sa kanila na makapasa sa vacuum. Pagkatapos ay nagtanong ang lalaki, Hansen, tama ba? Saan ka natuto ng Zuanmen? Nagkaroon ako ng pagkakataong matisod sa isang sinaunang balumbon sa isang tindahan ng mga anti-gong bagay. Walang pangalan dito, kaya hindi ko alam kung sino ang sumulat nito, ibinigay ni Hansen ang kanyang naisip na sagot. Kung sasabihin ni Hansen sa kanya na natanggap niya ito mula kay Dang Shenzi, alam ng langit kung ano ang maaaring gawin ng lalaki. Hindi alam ni Hansen kung ang mga turo na natanggap niya ay ilegal o ipinagbabawal, kaya't hindi siya magiging tapat. Tumango ang lalaki at sinabi lang, dapat na napakahirap para sa iyo, na umunlad ng walang patnubay ng isang guro. Naglakad ang lalaki patungo sa tore, nakatingin sa langit. Doon, sinabi niya, marahil ay mas matagal akong nanatili sa Zuanmen kaysa sa dapat.
Ang mga damdamin at emosyon ay halos isang estrangherong konsepto, ngayon. Ako ay, manhid. Maingay na parang isang lumang talam. Natatakot ako na ang Zuan-men ay nasa kanyang mga huling taon, at walang tunay na tagapagmana ang magpapahayag ng pangalan nito at magdadala ng sulong nito pasulong. Nagpatuloy ang lalaki at sinabi, marahil ay tadhana ang pagkikita natin dito sa tuktok ng bundok na ito. Pagkatapos ay naglabas ang lalaki ng isang bagay at itinapon ito kay Hansen. Nahuli ni Hansen ang bagay at napansin na ito ay isang memory card. Sinabi ng lalaki, ibilang mo na iyon na isang koleksyon ng aking kaalaman tungkol sa lahat ng bagay tungkol sa Zuan-men, kasama na ang mga kasanayan. Natutuwa si Hansen na matanggap ito, kaya taos pusong nagpasalamat siya. Maraming salamat, naparangalan akong matanggap ito. Magiging bastos ba kung hihilingin kong maging estudyante mo? Maraming sinaunang wika ang pinag-aralan ni Hansen, ngunit ang Dangshan Sutra ay napakahirap pa rin, kahit para sa kanya. Ngayong nakilala na niya ang isang miyembro ng Zuan-men, naisip niyang maaari niyang hingin sa kanya ang mga paliwanag. Sumagot ang lalaki, na nagsasabi, kailangan kong tumanggi. Ayaw kong magturo, at mahalaga ang oras. Patuloy na nakatitig sa langit ang lalaki at sinabi, maaaring wala akong talento na taglay ng aking guro, ngunit nagsanay ako ng 200 taon. Kaya kong basagin ang pinto. Nagulat si Hansen nang marinig ito, at sinabi niya, pinag-uusapan mo ba ang pinto? Ang pintuan na magpapahintulot sa iyong maging isang demi-Diyos. Ngumiti ang lalaki at sinabi, alam mo ba ang tungkol sa mga pinto? Ang mga tao ay maaaring maging mga demi-Diyos sa pamamagitan ng evolution pool, ngunit sa pamamagitan ng mga pagsasanay ng Zuan-men, magagamit natin ang mga pinto. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki kay Hansen, hindi ako sigurado kung magkikita pa tayo. Ngunit kung may tanong kang gusto mong itanong sa akin, itanong mo na ngayon. Tinanong ni Hansen ang lalaki tungkol sa bawat salitang hindi niya alam, at nakatanggap siya ng sagot para sa bawat isa. Ngayon, naiintindihan na ni Hansen ang lahat sa Dangshan Sutra na hindi niya alam noon. Naisip ng kanyang isipan ang isang dam na humaharang sa isang ilog, at ang kanyang mga bagong natutuhan ay nagpabagsak nito, na nagpalabas ng daloy ng kaalaman. Ngunit nang tanungin ni Hansen ang kanyang unang mga tanong, kumunat ang noo ng lalaki. Sinabi niya, ang iyong Zuan-men ay naiiba sa akin. Halos parang ang iyong Zuan-men ay hindi nagmula sa isang tunay na miyembro. Ang card na ibinigay ko sa iyo ay nagtataglay ng totoong bagay. Tumango lang si Hansen. Nilikha ni Dangshanzi ang Dangshan Sutra mismo bago siya namatay. Natural lang na medyo naiiba ito. Sinamantala ni Hansen ang pagkakataong ito upang magtanong ng higit patungkol sa kalikasan ng Dangshan Sutra. Ngunit hindi nagtagal ay sumikat ang araw, at nag-udyok sa lalaki na bilasan ang mga bagay, na nagsasabi, maaari kang magtanong ng isa pang tanong. Naisip ni Hansen ang kanyang huling tanong at nagtanong, noong nakaraan, bukod sa Zuan-men, mayroon bang ibang malalaking paksayon? Hindi inaasahan ng lalaki na itatanong ito ni Hansen, kaya sinabi niya, noong panahong iyon, wala pang mga santuwaryo. Kahit na mayroon, kasama ang mga bagong bagay na matututuhan, ang mga pagsasanay sa kanilang mga paraan at pamamaraan ay magiging mahirap. Bukod sa atin, isa lang ang naiisip ko. Alin kaya iyon? Tanong ni Hansen. Blood Legion. Kung makakasalubong ka ng alinman sa mga tagapagmana nito, mag-ingat ka. Ang kanilang mga kasanayan ay maaaring maipasa ng buo sa iba, kaya dapat silang napakamalakas, sabi ng lalaki. Kabanata 12:20. Marami pang tanong si Hansen na gusto niyang itanong, ngunit nagsimulang lumiwanag ang lalaki ng isang lilang ilaw. Isang sinaunang pintuang bato ang lumitaw sa maagang umaga na langit, at pagkatapos nito, nilapitan ito ng lalaki ng walang pag-aalinlangan. Ano ang iyong pangalan? Ulit ni Hansen ang kanyang unang tanong. Napakabait ng lalaki na sagutin ang lahat ng kanyang mga tanong hanggang ngayon, at napakabait din niyang ibigay sa kanya ang memory card tungkol sa Zuan-men. Ngunit kakaiba, hindi niya binanggit ang kanyang pangalan. Hindi mahalaga, sabi ng lalaki nang hindi lumilingon. Patuloy siyang naglakad patungo sa pinto. Nadama ni Hansen na kakaiba ang lahat. Napakadami ng ibinigay ng lalaki kay Hansen, maliban sa pinakamadalas na karaniwang kagandahang asal, isang pangalan. Sinundan ng kalansay ang lalaki patungo sa pinto. Ito ay isang sorpresa, at nag-iisip si Hansen, paano kaya nakasunod sa kanya ang kalansay? Maaari bang makapasa ang ibang mga nilalang sa parehong pinto? Sapat ba ang lakas ng kalansay na iyon upang mapaglabanan ang apoy ng mga hakbang na iyon? Habang iniisip ito ni Hansen, itinulak ng lalaki ang mga pinto. Ang mga pagbagso ng hangin na parang bagyo ay nagsimulang umihip sa pagbubukas at lumawak, na nagpapalipad sa buhok ng lalaki.
Madali niyang itinulak ito, at pagkatapos ay umakyat siya sa mga hakbang kasama ang kalansay. Marahil dahil may dalawang nilalang na dumadaan sa pinto, ngunit ang mga apoy ay mukhang mas malakas at mas mabangis kaysa sa mga nakita ni Hansen noon. Patuloy na kumikinang at kumikislap ang lalaki na parang amethyst, at isang lilang ambon ang nakabalot sa paligid nila na parang isang panangga laban sa mga nag-aalab na letigo na sumasalakay. Walang problema ang paglalakad ng lalaki at ng kalansay sa 10 hakbang, at pagkatapos ay sumara ang pinto sa likod nila. Nagulat si Hansen. Napakaiba nito sa nangyari kay Jiang Yin, maliban sa pagpasok ni Yaksha. Naglakad ang lalaking iyon na parang namimili lang, at ang mga apoy ay walang iba kundi mga nakakainis na tao. Galing. Naniniwala si Hansen na kung kaya ng lalaking iyon, kaya rin niya. Siyempre, mayroon pa siyang ilang panahon bago niya subukan ang gawaing iyon. Kailangan pa rin niya ng kaunting lakas, at ang takdang panahon para sa kanyang pagkamit ng kinakailangang halaga ng kapangyarihan upang tawirin ang mga hakbang ay nasa pagtatalo pa rin. Mukhang iba ang Dangshan Sutre kaysa sa Zuanchen, at hindi alam ni Hansen kung magkapareho ang kanilang mga antas. Anuman, sabik siyang malaman ng higit pa tungkol sa bagong Zuanchen na kanyang natutunan lang. Mayroon siyang memory card, ngunit hindi ito magagamit sa santuwaryo. Boom! Boom! Sa gitna ng kaguluhan ni Hansen, umalangaw-ngaw ang tunog ng kulog. Ang mga pag-crack ng parang kidlat ay nagpaulan sa dalesdes ng bundok na nagpapaalog sa buong lupain. Ano iyon? Tumingin si Hansen sa bangin na kamakailan lamang ay nabuo sa tuktok. Ang isang lalaki na katulad niya ay hindi basta-basta matutulog dito sa lahat ng lugar nang walang dahilan. Dapat may isang bagay dito na sulit na imbestigahan. Maaaring makahanap ako ng isang souvenir, at maaaring ito ay isang bagay na tumulong sa kanya. Kung tumulong iyon sa kapwa na iyon, tiyak na makakatulong din ito sa akin. Ang isip ni Hansen ay nagmamadali upang manatiling kalmado, iniisip ang kayamanan na maaaring nagtatago sa dilim. Boom! Isang enerhiya ang nagpulse mula sa butas, na nagpalipad kay Hansen ng ilang daang metro. Pinanatili ni Hansen ang kanyang katawan ng tuwid habang lumilipad siya patalikod, pinapanood ang isang lilang ilaw na nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng bangin. Para itong isang nakakatakot, lilang bulkan na naghahangad na sumabog. Nagulat si Hansen, upang sabihin ang hindi bababasa. Lumipad siya sa paligid ng lugar, ngunit napansin niyang maraming nilalang ang nagsimulang umakyat sa bundok. Nang simulan ng lilang ilaw na mag-beam pataas at pataas sa kalangitan, sumabog ito sa isang nakakahilo na hanay ng mga paputok. Ang lilang ilaw ay naging parang ulan na bumabagsak sa bundok. Lahat ng mga nilalang sa bundok ay nahugasan ng lilang ulan na iyon, kasama na si Hansen. Nahulog ang lilang ulan kay Hansen at pinagbasa ang kanyang balat. Ang sangkap ay mainit at nakaka-relax sa paghawak. Ginamit niya ang kanyang Dangshan aura upang sumipsip ng init, at halos agad, naramdaman niyang parang saysabog ang kanyang ikapitong Jinlock. Sa ilalim ng lilang ulan, maraming halaman ang lumabas mula sa lupa, na nagpapasigla sa bundok ng luntiang halaman at isang walang kapantay na sigla. Kumikinang din ang mga nilalang na nakakapit sa ulan. Binubuksan din nila ang kanilang mga Jinlock. Katsa! Nararamdaman ni Hansen na parang naputol ang isang mahigpit na kadena sa loob ng kanyang katawan. Natuwa si Hansen na kumpirmahin na binuksan niya ang kanyang ikapitong Jinlock gamit ang Dangshan Sutra. Gayunpaman, habang naghahangad si Hansen na sumipsip ng higit pa sa ulan na iyon, huminto ang ulan. Ang tore sa ibaba ay naging lila habang ang isang banal na presensya at aura ay nagsimulang mabuo sa paligid nito. Ang tore ay nagsimulang lumaki, at naging mas malaki. Bigla, ang tore ay nagsakop sa buong bundok, at naging isang hindi maunawaan na malaking tore. Tumingin si Hansen sa paligid at tumitig sa mga karamihan ng mga nilalang na nagtipon, ngunit hindi niya makita ang Silver Fox. Kakaiba, wala ba sa mga ghost bodies ang talagang napunta dito? Kumunat ang noo ni Hansen. Ngunit pagkatapos, pinanood ni Hansen ang mga nilalang na ipagpatuloy ang kanilang pag-akyat at magmadali patungo sa tore. Dahil ayaw niyang umalis nang hindi nasiyahan ang kanyang kuryosidad, sinundan sila ni Hansen. Ngunit nang makapasok siya sa tore, nagulat si Hansen. Ang napakaliit na tore ay nag-transform sa isang santuwaryo, at isang king class pa sa ganon. Sinundan ni Hansen ang mga nilalang at nakarating sa tuktok. Mayroong isang estatwa ng espiritu doon na may isang spirit stone na nakasabit sa noo nito. Napagtanto ni Hansen na nasakop ng lalaki ang lokasyon kung saan maaaring ipanganak ang isang espiritu. Sinipsip ng lalaki ang enerhiya nito, at nang umalis siya sa pamamagitan ng pinto, ang espiritu ay malaya upang ipagpatuloy ang paglaki nito. Nais kong malaman kung ano ang antas ng espiritu. Kung karapat-dapat itong kunin ng lalaking iyon ang kapangyarihan nito, dapat itong malakas.
Nagsimula ng magmukhang seryoso ang mukha ni Hansen nang maramdaman niya ang kapangyarihan ng bato na iyon na naging kapansin-pansin. Ang buhay na puwersa ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Hindi ito maaaring maging isang emperador na may 10 bukas na gene locks, hindi ba? Tinitigan ni Hansen ang lilang spirit stone ng may paghanga.